Ang passage natin ngayon ay sa Hebrews chapter 3 verse 16 to 19 kung saan ang ating pag-aaralan is learn from the danger of unbelief. So sa apat na verse na ito ay mayroong apat na katotohanan na itinuturo sa atin patungkol sa unbelief na ito. Number 1, unbelief rebels against God's word. Ang unbelief ay hindi lamang kawalan ng pananampalataya. Biblically speaking, ang unbelief ay pag-resist mismo sa Diyos, pagtanggi mismo sa Diyos. At kapag narinig ang kanyang salita, ang conviction ng ating Panginoon, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga commands, ang sinasabi ng unbelief ay ayokong magpasakop. Dahil ang unbelief, kinu-question niya ang goodness ng Diyos, kinu-question niya ang karakter ng Panginoon, at nire-reject niya ang authority ng Diyos. Basahin natin ang verse 16. Sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't ang mga inilabas ni Moses sa Ehipto? So bumalik ulit doon sa illustration ng author na kung saan kanyang sinasabi, sino bang hindi nakapasok sa Canaan? Sino ba itong mga taong ito? Sa kabila na narinig nila ang salita ng Diyos, sa kabila na nakita nila ang miracles ng Panginoon, sa kabila na naranasan nila ang miracles ng Diyos, ang provision ng Panginoon, anong kanilang ginawa? Nagrebelde pa rin sila sa Panginoon. Walang iba kundi ito yung generation ni Moses na lumabas mismo sa Egypt, ang 20 years old pataas. Hindi sila nanampalataya sa ating Panginoon. Ano ang kanilang ginagawa? Patuloy silang nagre-rebelde sa Panginoon. So, ang problema rito ay hindi talaga ignorance, kundi ang rebellion. Meron silang kaalaman sa salita ng Diyos, pero nagrebelde sila sa Panginoon. Hindi sila kulang sa kaalaman ng salita ng Diyos. Hindi sila kulang sa experience sa Panginoon. Sinabi ko nga sa inyo last week at sa mga nakaraan pang linggo na naranasan nila ang mga milagro ng Panginoon. Kumakain sila araw-araw. Sinusupply ng Diyos ang kanilang makakain sa bawat araw. Araw-araw, lalabas sila ng kanilang tent at mamumulot ng pagkain. Pinoprovide ng Diyos ang mana na pagkain nila. Sinusupply ng Diyos ang tubig na kailangan nila. Sa gabi, mayroong wall of fire para hindi sila ginawin at para meron silang ilaw. At sa araw naman, mayroong cloud ang Panginoon na kung saan para hindi sila mainitan. So yun ay pagpapakita mismo ng kabutihan ng Diyos sa kanila. At patuloy na nag-i-speak si Lord sa mga taong ito. Sa kabila ng lahat ng iyon, ano naging tugon nila? Hindi sila naniwala sa kabutihan ng Diyos. Kinwestiyon nila ang karakter ng Diyos. Hindi sila nanampalataya sa Panginoon. At dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon, sila'y nagrebelde sa tinig ng Panginoon. So ano ang punto mismo ng writer? Ang punto niya rito mismo ay binibigyan niya ng babala na possible na marinig mo ang tinig ng Diyos, makita mo ang kanyang mga gawa, maranasan mo ang mga gawa ng Diyos, pero posible na magmatigas ang puso ng isang tao. Pangalawa na katotohanan, unbelief provokes God's judgment. Kung titignan natin sa Bible, maraming mga tao ang hinukuman ng Panginoon. Ano ang problema? Ang kanilang unbelief. Tingnan natin sa story mismo ni Noah. Ang sabi ng Panginoon na bibigyan niya ang tao ng 120 taon na lamang. Ano ang point niya roon? Mayroong 120 years ang tao na binigyan ng Diyos ng chance para bumalik sa Kanya. Anyway, sinabi mismo ng 2 Peter na si Noah, pinreach niya ang righteousness ng Panginoon in that 120 years. Pero sa 120 years na binigay ng Diyos na chance sa mga tao, nung generation mismo ni Noah, nanampalataya ba sila sa Diyos? Hindi. Ni-reject nila ang tinig ng Panginoon. And after 120 years, sila'y hinukuman ng ating Panginoon. So hindi na una ang paghuhukom, kundi makikita natin ang patience ng Diyos. Napakahaba ng kanyang patience. Sa sobrang haba ng patience ng Panginoon, ito'y pagpapakita mismo na binibigyan ng Diyos ng chance ang tao na bumalik sa Kanya. Pero kung titignan natin sa panahon ni Noah, yung 120 years na yon, napakahaba. Pero tinanggihan nila ang panawagan ng Diyos. Hindi sila nagrepent.
Maging nung panahon mismo ng Sodoma at Gomora, umabot sa sukdulan ng kanilang kasalanan. Hindi natin alam kung ilang taon ang binigay ng Diyos na chance sa kanila. Pero maliwanag ang sinabi mismo ng kanyang salita. Umabot sa sukdulan ang kanilang kasalanan. At dahil doon, hinukuman sila ng Diyos. Hindi lang yon, si Pharaoh, noong panahon mismo ni Moses. Si Pharaoh binigyan ng Diyos ng maraming mga chances. At anong sinabi ng Bible? Pinagmatigas ng Faraon ang kanyang puso. Sa kabila na nakita niya mga miracles ng Diyos, at binigyan siya ng Diyos ng maraming mga chances, nanampalataya ba siya sa Panginoon? Hindi. Nireject niya ang Panginoon. Kaya kung titignan natin ang cycle, pare-parehas. Mula doon kay Noah, mula doon sa Sodoma at Gomora, at doon sa Pharaoh, narinig nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pinagmatigas nila ang kanilang puso. Nagrebelde sila sa Panginoon at dumating ang judgment. Para-parehas ang cycle. Nauuna talaga ang proclamation ng word ng Panginoon, ang truth ng Diyos. Pero ano ang tugon ng tao? Tatanggapin ba niya ito? Tandaan ninyo, ang unbelief, laging konektado yan sa rebellion. At yun ang ginawa mismo ng mga Israelita. Nagrebelde sila at ano ang sumunod? Dumating ang judgment ng Panginoon. Verse 17. At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? So anong background dito? Ang background dito ay dun sa Numbers chapter 13 and chapter 14. Nung nandun na sila sa Kadesh Barnea. At sinabi ng Panginoon, it's time na i-possess na ninyo ang promised land. Yan ay ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Kasi kung titignan natin, more than 400 years na slave ang mga Hebrews sa Egypt. At ipinangako sa kanila ng Panginoon ang promised land, ang Canaan. Ang Canaan ay 7 nations. At yun ang pinangako ng Panginoon sa kanila. Isang napakasaganang lupain. At nung sinabi ng Panginoon, sige, pasukin na ninyo ang lupang pangako. Ipinangako ko yan noon pa man sa inyo. Pero nung sabi ng mga leaders kay Moses, ang sabi nila, pwede bang mag-spy na muna tayo, mag-send tayo ng mga spies? I-check natin kung talagang totoong mataba, masagana ang lupain. Yun ay pagpapakita ng pag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos. Sinabi ng Lord, masagana ang lupain, pero sa kanila, i-check nga muna natin para sure na mataba talaga ang lupain. So pinagbigyan mismo sila ni Moses. Okay, mag-send tayo ng 12 spies. Ngayon, after 40 days ng kanilang pag-eespiya, bumalik ang 12 at ang 10 ay mayroong negatibong report. Una, positibo ang kanilang sinabi. Ang sinabi nila, totoo ang sinabi ng Diyos, masagana ang lupain. Ano ang negatibo? Sabi nila, pero mga higante ang naroroon, hindi natin sila kaya. Kakainin lang tayo ng mga higanteng yon. So anong kanilang ginawa? Nagdesisyon silang huwag pumasok sa promised land. Yun ay pagpapakita ng kanilang unbelief. At ang sabi mismo ng Bible, nagalit ang Diyos sa kanila. Hindi magagalitin ng Panginoon. Napakahaba ng pasensya ng Diyos. Pero bakit sinabi mismo ng author, nagalit ang Diyos? Consistent ang unbelief ng mga taong ito. Tuloy-tuloy nilang kinu-question ang kabutihan ng Diyos. Kinu-question nila ang mga pangako ng Panginoon. Hindi sila naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Naniwala sila sa 10 spies, pero hindi sila naniwala sa Diyos. Akala nila hindi sila ipagtatanggol ng Panginoon. Doon pa lang sa Egypt, ipinagtanggol na sila ng Diyos. Hinati ng Diyos ang dagat na pula. Ipinaglaban sila ng Diyos against sa army mismo ng Pharaoh. Pero anong ginawa nila? Nung nandun na sila, o nung narinig nila ang balita ng 10 spies doon sa Canaan, kinalimutan nila ang lahat ng ginawa ng Diyos at pinili nilang huwag manampalataya sa Diyos. Kaya sila nagreklamo sa Diyos at kay Moses at gusto na nilang bumalik mismo sa Egypt. At dahil doon, ang sabi ng Bible, sila'y namatay sa ilang.
Sino yung sila na tinutukoy? Ang 20 years old pataas na lumabas sa Egypt na kasama ni Moses. Liban kay Caleb at kay Joshua at sa kanilang family. Bakit? Sila lang ang nanampalataya. Doon sa 20 years old pataas na yon. So sila ang nakapasok sa promised land. At yung 19 years old pababa, yun ang nakapasok sa promised land. Pero 20 years old pataas, walang nakapasok sa promised land. And in that 40 years sa kanilang pagwawander, naubos lahat ng 20 years old pataas, nangamatay sila roon sa ilang. Pangatlo, unbelief results in disobedience. Ang outward disobedience ay bunga ng inward unbelief. Verse 18, at sino ba ang isinumpa ng Diyos na hindi makakamtan ang kapahingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? So sino ang disobedient dito na tinutukoy mismo ng writer? Ang Exodus generation, ang mga kasama ni Moses na lumabas sa Egypt. Ang context niyan, yung sa Numbers chapter 14. Tumanggi sila na pumasok sa Canaan. Ano nangyari? Hindi sila naniwala sa promise ng Diyos. Nagrebelde sila sa leadership ni Moses. Nagdesisyon silang bumalik o manatili na lang sa wilderness. Yun ang naging tugon ng mga taong ito. Ang sabi ng Bible, ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Kasi nga, mayroon silang pinaniwalaang iba. Kaya nung sinabi ng Bible, isinumpa ng Diyos na hindi nila makakamtan ang kapahingahan. Ang kapahingahan na tinutukoy roon sa konteksto ng Numbers chapter 14 ay walang iba kundi ang physical na promised land, ang lupain. Pero bakit ito ang sinabi mismo ng author? Ang kausap niya dyan ay ang mga professing Christian sa loob mismo ng visible church. Naririnig nila ang salita ng Diyos, pero marami pa rin sa kanila ang tumatanggi sa Panginoon. Actually, ang mga professing Christian, tinatanggihan nila mismo ang Panginoon at hindi talaga sila nananampalataya sa Panginoon. Ayaw nilang sumunod sa ating Panginoon. Kaya sinabi mismo ng salita ng Panginoon, ang mga taong hindi nananampalataya sa Kanya, hindi makakapasok sa promised land. Ang usapan doon, sa konteksto ng Hebrews chapter 3, ay hindi na physical na promised land, kundi ang usapan doon ay ang spiritual na promised land. Walang iba kundi ang heaven. Na ang sino mang hindi sumampalataya sa Panginoon, hindi siya makakapasok sa heaven. Kaya ang kaisipan nila doon, nandito naman kami sa visible church, nagbi-minister, nakakarinig, nagsalita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sinasabi mismo ng writer, ang usapan diyan, hindi kung ano ang ginawa mo sa loob ng church, hindi yung patungkol sa iyong ministry, kundi nanampalataya ka ba kay Jesucristo? Inilagay mo ba ang iyong pagtitiwala kay Jesucristo at sa Kanyang ginawa? Kung titignan natin sa Hebrews chapter 3, marami na rin tumalikod sa Panginoon. So naiisip ng maraming mga mananampalataya, totoo ba talaga silang nanampalataya sa Panginoon? Simple lang, sinasabi ng author, hindi sila nanampalataya. Though kasama sila sa visible church, pero dahil sa kanilang pagtalikod ay nagpapatunay na hindi talaga sila totoong nanampalataya sa Panginoon. Tingnan natin ang sinasabi ng Kanyang salita in John chapter 10, verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. So ang passage na ito, kasi ang pinaka-konteksto niyan ay sa sinabi mismo ng Panginoong Hesus na siya ang good shepherd. So merong tension diyan. Actually, sa verse 24, kinu-question na ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Sinasabi nilang, if you are the Christ, tell us plainly. So anong sinabi ng Panginoong Hesus? Ang sabi ng Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Anong point ng Panginoon? Hindi problema ang clarity, ang problema ay ang unbelief. Itinuro na ng Panginoon ang kanyang mga salita. Gumawa siya ng maraming mga miracles pero kinu-question pa rin siya ng mga Hudyo. So dito mismo sa verse 27, mayroong tatlong salita na napakahalaga dyan.
Una, yung salitang nakikinig. Pangalawa, yung salitang kilala. At pangatlo, yung salitang sumusunod. Or sa English, una is hearing, pangalawa is knowing, at pangatlo ay ang following. Inseparable ang tatlong ito. Ang hearing, ang knowing, at ang following. Ngayon, doon mismo sa hearing, ipinapakita ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tunay na tupa nakikinig sa kanya. Hindi lang basta't naririnig ang kanyang tinig, kundi nakikinig. Pag sinabi nating nakikinig, hindi mo lang basta't pinag-aaralan ng kanyang salita, kundi inuunawa mo ito. Pinagninilayan mo ito. At merong kasamang application. So hindi ito hanggang sa information. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ngayon, balikan natin doon sa Hebrews chapter 3. Nakinig ba ang 20 years old pataas? Bakit hindi sila nakapasok? Dahil sa kanilang unbelief. Paano natin nalaman na problema nila ay unbelief? Hindi sila nakikinig sa Panginoon. Sinong pinakinggan nila? Walang iba kundi yung 10 spies. Hindi ang Panginoon. Yung bad report. So, okay. So, ano ang connection sa sitwasyon nila? Maraming mga false teacher. At ang mga false teacher nung panahon na yon sa Hebrews chapter 3, naiimpluwensyahan niya ang mga nasa loob ng church. At ang mga professing Christian, pinaniniwalaan na nila ang sinasabi mismo ng mga false teachers kaysa sinasabi mismo ni Jesucristo. Katulad nung panahon ni Moses, ang pinaniwalaan nila ay ang 10 spies, hindi ang sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, tuloy natin. Yung sinabi kong tatlong salita, ito ay inseparable. Nauna dyan, ang hearing. Susunod dyan ay ang knowing. Pag sinabing knowing, ay hindi ito patungkol sa information. Usapan dyan ang relationship sa ating Panginoong Hesus. Yung mga taong totoong nanampalataya kay Jesucristo, yung mga may ugnayan kay Jesucristo, yun ang ibig sabihin ng knowing. Mayroong relationship mismo sa ating Panginoong Hesus. So yung mga nakikinig kay Jesucristo, yun yung kanyang mga totoong tupa. Bakit? Kasi mayroon silang relationship kay Jesus Christ. At ano yung pangatlo? Following. Anong ibig sabihin dun sa following? Ibig bang sabihin na ang kanilang pagsunod ang siyang nakapagligtas sa kanila? Hindi. Ang following or obedience, yun ang evidence na totoo ang kanilang pananampalataya dahil mayroon silang relationship kay Christ. Kaya hindi nauna dyan ang following. Napansin ninyo, bago yung following, knowing muna. So yung kanilang pagsunod, saan nagmula yon? Sa relationship nila kay Jesus Christ. Nag-flow yun mula sa kanilang relationship sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Pangapat, unbelief prevents people from entering God's rest. Verse 19. Kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. So ito ngayon ang final summary ng author dito sa kanyang argumento sa verses 16 to 18. So mayroon siyang, actually itong verse 19 ay warning passage yan. Na sinasabi mismo ng author, hindi nakapasok ang 20 years old pataas na lumabas doon sa Egypt, hindi dahil sa kakulangan ng opportunity, kundi dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ulitin ko, ang sinasabi mismo ng author, hindi sila nakapasok sa promised land, hindi dahil sa kawalan ng opportunity, kundi dahil sa kawalan ng pananampalataya. So bakit ito ay warning passage, itong verse 19 na ito, at ito yung conclusion mismo ng author. Kanyang sinasabi sa mga naroroon sa Visible Church. Hindi sapat na nasa church lang kayo. Hindi sapat na basta't naririnig nyo lang kanyang salita at nakakapag-aral kayo ng salita ng Diyos. Kailangan na magkaroon kayo mismo ng pananampalataya sa Diyos. Dahil ang sabi ng kanyang salita, hindi sila nakapasok sa promised land dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang kapahingahan. So ano ang pinupunto niya roon? Doon sa Visible Church, kanyang sinasabi, sa mga uma-attend doon, kanyang sinasabi ganito,
na kapag hindi kayo manampalataya kay Hesus Kristo, then hindi kayo maliligtas. So ang tunay na requirement kasi diyan ay persevering faith. Hindi lang basta faith, but persevering faith. Ito yung tinatawag nating saving faith. Kasi nga, kasama lang nila ng 40 years ang mga taong ito, then namatay sila pero hindi sila nakapasok sa promised land. So possible rin pala na very active ang isang tao sa church, pero wala siyang personal na relasyon sa Panginoon. At sa bandang huli, tatalikod siya sa Panginoon. Yan ba'y binaback upan din ng Scripture? Yes. 1 John chapter 2, verse 19. Ano ba ang context ng 1 John chapter 2, verse 19? Bakit ito ang statement ni John? Basahin muna natin. Sabi niya, kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sila sana. Or nanatili sana sila sa atin. Ngunit, ang pagtiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ang konteksto niyan, si John mismo, ito yung kanyang tugon dahil sa mayroong matinding krisis na nangyayari sa loob ng church. Ano yon? May mga taong umalis na sa fellowship. Meron nang tumalikod sa Panginoon. Pero yung mga umalis na ito, ang isa pang problema doon, nag-iwan pa sila ng mga maling katuruan. Dahil nga sa influence ng mga false teacher. Kaya, sinabi mismo ni John, sino ba talaga ang mga tunay na kay Kristo? Hindi sinabi ni John na dating believers na nag-fall away. Hindi yun ang sinabi mismo ni John. Ano kanyang sinabi diyan? Hindi talaga sila kabilang sa atin. Ulitin ko, hindi sinabi ni John na dating believers na nag-fall away. Kundi ang sinabi niya diyan, hindi talaga sila kabilang sa atin. Ang point is, continuance is evidence of authenticity. Kasi, ang tunay talagang mananampalataya, nagpapatuloy. Tignan ninyo sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 15, kung nananatili kayo sa akin at sa aking mga salita. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Ibig bang sabihin, maliligtas ka dahil nanatili ka kay Kristo? Hindi yun ang point ng Panginoon. Ang point ng Panginoon, dahil ikaw ay nanampalataya at ang tunay na pananampalataya ay nananatili. So maliwanag, ang tunay na pananampalataya nananatili, nagpe-persevere. Kasi yan ang naging problema sa maraming mga churches nung time na yon. Sa Book of Hebrews, yung kanyang mga sinulatan, marami roon, sinasabi nilang sila'y nanampalataya kay Kristo pero hindi sila nagpatuloy. Nung panahon ni John, ganun din. Tinalikuran nila ang Panginoon. So sinasabi ni John, hindi talaga sila tunay na mananampalataya kasi hindi sila nagstay. So ang verses 16 to 19, ang audience mismo ng writer rito ay walang iba kundi yung mga nasa visible church na mga professing Christians. Na-experience nila ang Diyos. Na-experience nila ang power ng Diyos. Na-experience nila ang miracle ng Panginoon. Na-experience nila ang goodness ng Diyos, ang grace ng Panginoon. Narinig nila ang salita ng Diyos, naturuan sila ng salita ng Diyos. So hindi sila ignorante sa kanyang salita at sa gawa ng Diyos. Ang problema ay ang unbelief. Kaya, ano dapat natin gawin? Ano ang application nito? First is respond quickly to God. Yung salitang respond, it means merong invitation. Merong invitation ng Panginoon. At sa parable ng ating Panginoong Hesus, mayroon siyang invitation doon sa parable na yun na kung saan lahat ng kanyang mga tinawag, yung mga unang naimbitahan, tumanggi sa Panginoon. Sabi ng isa, kabibili ko lang ng bukirin or ng bukid, i-check ko muna kung okay yung bukid. Paano kang bibili ng bukid? Babayaran mo muna bago mo titingnan ng bukid. Bakit gano'n ang sinabi mismo ng Panginoon sa parable? Na pinapakita niya, ang mga excuses talaga ng tao, hindi talaga katanggap-tanggap. Kahit anong gawin natin,
Hindi katanggap-tanggap ang mga excuses na yan kasi ang panawagan ng Diyos, manumbalik sa Kanya ang tao. Kailangan tumugon kaagad ang tao. Kaya nga sumunod na word dyan ay quickly. Hindi siya pinopostpone. Kasi ang akala natin, marami pa tayong chances. Babalik ulit tayo nung panahon ni Noah. Binigyan sila ng Diyos ng 120 years. Napakahaba. At yun ay pagpapakita ng napakahaba ng pasensya ng Diyos. Pero sa bandang huli, dumating ang judgment. Dahil sinabi ng kanyang salita, hanggang sa sinabi ng Panginoon kay Noah, pumasok na sa arka. Nagsara na ang pintuan. Hanggat bukas ang pintuan, available ang salvation. Habang nabubuhay ka, yes, mayroong pag-asa. Pero problema, hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang buhay natin. Maaring nakapagplano na tayo pang next year. Maaring nakapagplano na tayo sa pang next month na gala natin. Pero, sure ba natin na buhay pa tayo that time? Ang pinopoint ko ay ganito. Ang pagtugon sa imbitasyon ng Diyos ay hindi ipinagpapabukas. Kailangan agad-agad. Tingnan natin ang Gawa, chapter 24, verse 25. Ang tagpo na ito ay, una sa lahat, si Apostle Paul ay nasa harapan ngayon ni Governor Felix. Bakit nasa harapan ni Governor Felix itong si Paul? Dahil maraming nag-akusa kay Apostle Paul. So ito'y pagdidepensa mismo ni Apostle Paul. Dahil pinapersecute na ang Christianity that time. Pero anong ginawa ni Apostle Paul? Itinuro niya ang salita ng Diyos sa isang governor na ito. Ganito ang sinabi ng kanyang salita. Pero nang magpaliwanag si Pablo tungkol sa matuwid na pamumuhay, sa pagpipigil sa sarili at tungkol sa darating na araw ng paghuhukom, natakot si Felix at sinabi niya kay Pablo, tama na muna yan. Ipapatawag na lang kitang muli kung sakaling may pagkakataon ako. So dinilay mismo ni Felix ang conviction ng Diyos. Yun yung araw na tinatawag ng Panginoon si Governor Felix para manumbalik siya sa Panginoon. Merong 3 subject na itinuro si Paul diyan. Bakit mahalaga ang 3 subject na ito? Una sa lahat, sino ba si Felix? Sa history, si Felix ay isang gahaman na gobernador. Hindi lang siya basta't gahaman. Inaabuso niya ang kanyang position. At hindi lang yon. Ang problema pa kay Felix ay sexual immorality. Ayon sa mga mag-aaral, nakasama niya si Drusilla, asawa ng iba. So, loko-loko talaga ang tao na ito. Napakasamang tao ito. Pero binigyan siya ng Diyos ng chance. Kaya, itinuro mismo ni Apostle Paul ang 3 mahalagang subject. First is the righteousness of God. Ano pinupunto roon? Na ang standard ng Diyos, ang kanyang righteousness. So, hindi kaya ng ating religiosity, hindi kaya ng good works natin, na maging ang ating righteousness ay katulad ng basahan sa paningin ng Diyos. So, hindi natin kayang abutin ang standard ng Diyos. Pero, maabot lamang yan sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo. Dahil sa Jesucristo mismo, ang siyang makapagliligtas sa atin, na kapag tayo nanampalataya sa Kanya, i-impute sa atin ang Kanyang righteousness. Pero hindi doon nag-e-end. Ano ang tugon ng tao sa righteousness ng Diyos? At kung nireject ito, mayroong judgment. Mayroong tinatawag na final accountability. So kahit siya isang mataas na opisyal, darating ang araw, haharap siya sa hukuman ni Kristo. Ang point ay ganito. Yun na ang pagkakataon ni Governor Felix. Pero nung kanyang ginawa, ipinagpaliban niya ang pagkakataon na yun. Bakit? Hindi siya komportable sa message. Hindi niya matanggap ang message ng Panginoon kasi masakit para sa kanya. Pero yung message na yun ay conviction na sa kanya ng Panginoon. Kino-convict na siya ng Panginoon para siya bumalik.
Kasi kahit gaano kasama ang isang tao, kapag siya'y sumampalataya kay Kristo, mapapatawad ang lahat ng kanyang kasalanan. Sinabi ba yun ng kanyang salita? Yes. Yun ang sinabi mismo ng Isaiah 1:18. Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong mga kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. At ginamit niya ron, gaano man karami ang iyong kasalanan. So kailangan ng tao ang tumugon kaagad sa Panginoon. Pero tumugon ba si Felix? Hindi. Pinatigil niya si Paul. Next time na lang, kung meron pang pagkakataon. Yun ang akala ng tao. Akala niya, lagi siyang mayroong pagkakataon. Pero, ang patience ng Diyos ay hindi unlimited. Yes, mahaba ang patience ng Diyos, pero hindi siya unlimited. Umaabot sa sukdulan. Pag umabot sa sukdulan na ang lahat, darating ang judgment. Kaya itinuturo mismo sa atin ang urgency. Kaya merong urgency principle na tinatawag eh. At yan ay mababasa natin in 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. So anong itinuturo ng verse na yan? Dito sa urgency principle, kanyang itinuturo that salvation is not to be postponed. Kaagad dapat tumugon, hindi ipinagpapabukas. Hindi lang yan. Mayroong appointed time para tumugon. Kaya nga sinabi niya, kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. So, ang gospel, ang kanyang dinidemand ay immediate response. Dapat tumugon ka kaagad. The moment na naririnig mo na ang gospel, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus, dapat tumugon kaagad. Pangalawa, take unbelief seriously. Sa ginamit mismo ng author na illustration, ipinakita niya na mayroong nangyaring judgment. Yung nangyari sa 20 years old pataas, nakasama mismo ni Moses na lumabas sa Egypt, hindi sila nakapasok sa promised land. Then sa chapter 3, sinabi mismo ng author sa verse 16 to 18, kanyang sinabi na itong mga taong ito namatay sa wilderness. At pagdating sa verse 19, meron siyang warning, hindi sila nakapasok sa kapahingahan na ipinangako ng Diyos. Matindi ang problema sa unbelief. Hindi lang noon, kundi maging sa ngayon. Jude chapter 1, verse 5. Ginamit din ni Jude yung example na ginamit mismo ng author doon sa Hebrews. Kahit alam nyo na, gusto ko pa ring ipaalala sa inyo na kahit iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, sa bandang huli ay pinatay niya ang ilan sa kanila dahil hindi sila sumampalataya sa Kanya. Ngayon ang tanong, bakit hindi nakapasok sa promised land ang 20 years old pataas na kasama ni Moses na lumabas sa Egypt? Maliwanag sabi ng Bible, dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos. Ano ang konteksto ng Jude chapter 1? Actually, ang Jude ay warning letter ito. Mayroong mga false teachers na nakapasok sa church ng Panginoon noong time na yon. At marami sa loob ng church ang nakikipag-compromise. At marami na rin ang tumalikod kay Kristo. Maraming nag-fall away. So, isa sa problema ay ang apostasy. Kaya sinabi mismo ni Jude, itong verse 5. Ang problema, kaya hindi sila nakapasok dahil hindi sila sumampalataya. Ano ang point niya? Dahil itong mga taong ito, doon sa kanyang panahon, doon sa visible church, maraming uma-attend sa church, nakikipag-compromise, naniniwala sa mga maling katuruan, at sa bandang huli, tumalikod sila sa Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi sila tunay na Kristiyano. Hindi sila tunay na tagasunod ni Hesukristo. Hindi sila tunay na mananampalataya.
chapter 3, verse 18 ng John. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Yan ay pangako ng Panginoong Hesus na ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya ay hindi nahahatulan. Hindi lang basta't meron kang buhay na walang hanggan, hindi ka hahatulan. Usapan diyan, judicial judgment. Hindi ka na itatapon or hindi ka itatapon sa kapahamakan. Una sa Hades, pangalawa sa naglalawang apoy. Kasi, ang sabi ng Bible, ang sumampalataya, ang sumasampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya, kaya ang ginamit niya, sumasampalataya, tuloy-tuloy yan. Sinabi ko nga sa inyo kanina na ang saving faith nagpe-persevere. Kaya sinabi niya rito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Tignan niyo yung kasunod. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Hindi sinabi ng Panginoon na hahatulan, ang sinabi ng Panginoon, hinatulan na. Bakit ganon? Dahil ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. At sinabi rin ng kanyang salita na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ibig sabihin, lahat ng mga hindi na nampalataya kay Kristo, may hatol na talaga sa kanila. Sila talaga'y napahamak na. Pero, posible na sila ay mailigtas habang sila'y nabubuhay kung sasampalataya kay Hesu Kristo. Dahil yun ang sinabi ng John 3:16. Napanood ko sa isang balita na yung kino-quote ng karamihang mga tao ay ang John 3:16, right? Pero hindi nauunawa ng maraming mga tao ang message ng John 3:16. Ang John 3:16, totoo pinapakita na mahal ng Diyos ang lahat ng tao, pero hindi nangangahulugan na lahat ng tao maliligtas. Bakit? Dahil ang sabi niya, ngunit ang sinumang sumampalataya sa Kanya. So totoo, mahal ng Panginoon ang lahat ng tao, pero hindi lahat ng tao maliligtas. Sino lang ang maliligtas? Ang sabi roon, ngunit ang sinumang sumampalataya sa Kanya'y hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag na ang tugon ay ang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya sumunod dito sa verse 18, sinabi diyan, dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So ang pagsampalataya kay Jesucristo lang. Walang sumunod dyan na period na kaagad dyan. Kay Jesucristo lang talaga, bilang isang anak ng Diyos. Pangatlo na dapat natin gawin, examine your heart honestly. Check natin ang ating heart. Kumusta? Ako nga ba'y tunay na nanampalataya kay Jesucristo? Or ano ang ating ginagawa? Mabuti naman ako, mabait naman ako, compare sa ibang tao. Madalas ganyan ang tao. Hindi naman ako kasing sama ng iba. Yung iba pala simba, pero chismosa. So ano bang standard mo? Yung mga chismosa na nagsisimba? Ano bang standard ng Diyos? Ang kapitbahay mo? Na pag sinabi mong, mas masama naman sila kaysa sa akin, ibig bang sabihin nun, exempted ka na at saved ka na? Dahil mas okay ka naman kaysa sa iba? Yun ang problema sa paniniwala ng iba na masasave sila dahil sa morality. Hindi naman ako katulad ng iba dyan, mga ngalunya. Pero sinabi ba ng salita ng Diyos na, ay dahil sa mas mabait ka, at hindi ka mangangalunya katulad ng iba, automatic na ligtas ka? Ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus, nahatulan sila dahil hindi sila sumampalataya. Ang dahilan kung bakit hindi naligtas ang mga tao, hindi dahil sa sila'y immoral, hindi dahil sa sila'y chismosa, hindi dahil sila'y murderer or magnanakaw, kundi dahil sa unbelief. Ano ang point ko? Ibig bang sabihin, maniniwala na ako kay Kristo, mananampalataya ako sa Kanya, then pagkatapos gagawin ko ang gusto ko? Hindi yun ang pinupunto ng salita ng Diyos. Dahil ang tunay na nananampalataya ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. So merong transformation sa buhay ng isang taong totoong nananampalataya. Ngayon, i-check dapat natin ang ating heart. Maging honest tayo. Kasi darating ang araw, haharap tayo sa Panginoon. Pero saang hukuman tayo haharap? Dalawa ang hukuman ng ating Panginoong Hesus.
Great White Throne Judgment at Bema Judgment. Ang Bema Judgment is the evaluation judgment. Hindi usapan doon ang kapahamakan, ligtas ka na, kasi sabi ng Bible, hindi ka napaparusahan kung ikaw ay nananampalataya kay Jesucristo. So ang Bema Judgment is all about reward. Ito ay evaluation judgment. I-evaluate ang lahat ng mga gawa natin. Ano yung ibig sabihin doon? Makakatanggap ka ba ng reward or hindi? So i-check yung motive natin, ang position ng heart natin. That is the evaluation judgment. Pero ang Great White Throne Judgment, yun ay sa mga taong hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi yun para bibigyan sila ng chance, kundi itatapon na ang Hades at kamatayan sa naglalawang apoy. Yun yung tinatawag na final hell. Ang naglalawang apoy. Ano yung Hades? Ang Hades ang temporary abode ng mga taong hindi ligtas. So lahat ng mga namatay na hindi nanampalataya kay Jesucristo, diretso sa Hades. Bakit? Dahil sinabi ng kanyang salita, minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos ay paghuhukom. So ipinapakita roon na mayroong kamatayan. Pero hindi end ang kamatayan. Mayroong susunod, paghahatol, mayroong destination ng tao. Then, darating ang araw, ang Hades, ang temporary abode ng mga unsaved people ay itatapon na ang Hades sa naglalawang apoy. At yun ay walang hanggan, walang katapusan. Kaya haharap ang lahat ng tao sa judgment ng Panginoon. Ang akala ng maraming mga tao, matatakasan nila ang judgment ng Lord. Maaring natakasan natin ang ibang tao, pero ang Panginoon kailanman hindi natin matatakasan. Tingnan natin ang Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Una, natitignan natin rito. Unang itinuturo niya that mere confession is not conversion. Kasi ang sabi ng Bible, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. So hindi sapat ang Lord, Lord. Tandaan ninyo, ang sinabi ng Panginoong Hesus, ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Ang ibig bang sabihin, para maligtas ako, susunod ako sa Panginoon? Yun ba ang tinuturo niya? Hindi. So bakit sinabi niya rito, ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ko or kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian? Ang point na is, ang obedience ay evidence ng tunay na relationship mo sa Panginoon. Ang obedience, ang evidence ng genuine faith. Kasi ang akala ng iba, maliligtas sila sa pamagitan ng kanilang pagsunod. Then, pag yun ang sinabi mong sa pamagitan ng pagsunod, problema na yon. Pagdating sa Ephesians 2:8 and 9, sa John 3:16, sa Romans 3, sa Romans 6. So, ang tinuturo mismo ng verse 21, ang ebidensya ng saving faith ay obedience. Babalik ulit tayo dun sa binasa natin kanina sa John chapter 10, yung tatlong inseparable na salita, hearing, knowing, following. Hearing, ang mga tunay na tupa ng ating Panginoong Hesus, nakikinig sa Kanya. Knowing, mayroong relationship sa ating Panginoong Hesus. Following, makikita na natin, dahil totoo ang kanilang pananampalataya, ang ebidensya, sumusunod. Yun din ang tinuturo ng Matthew chapter 7, verse 21. Next verse, verse 22. Marami magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ano tinuturo rito? Na ang ministry gift ay hindi proof ng salvation. Hindi ang iyong mga ginawa. Isipin ninyo, no? Usapan na rito yung pagpasok sa langit. Anong pinagmalaki ng mga taong ito? Yung kanilang ginawa sa Panginoon.
Yan ang problema sa panahon ngayon. Ano ang pinagmamalaki ng mga tao? Ang kanilang good works. Ang akala nila na ang good works ang makapagliligtas sa kanila. Ang sabi mismo ng kanyang salita sa Ephesians 2:8 and 9, hindi dahil sa inyong mabubuting gawa, kaya kayo naligtas para hindi kayo magmalaki. Anong ginawa ng mga taong ito? Nagmamalaki sila. Anong pinagmamalaki nila? Ang kanilang ginawa para sa Panginoon. Alam ninyo, kahit ang dami mong ginawang mabuti, kung hindi ka sasampalataya sa Panginoon, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas. Dahil, babalik ulit tayo sa sinabi ng kanyang salita sa Isaiah na maging ang ating righteousness ay katulad ng basahan sa paningin o sa harapan ng Diyos. Kasi kung ang good works natin ang makapagliligtas, then bakit pa sinabi ng Panginoong Hesus, it is finished? Nung sinabi ng Panginoong Hesus ang salitang it is finished, it means complete. Binayaran na ng Panginoong Hesus ng buo. So, sapat ang ating Panginoong Hesus. So, ano yung good works natin? Resulta yan ng totoong pananampalataya. Gumagawa tayo, hindi para maligtas. Gumagawa tayo dahil ligtas na tayo. Ito'y bilang pagsunod natin sa Panginoon. So, saan nagfo-flow ito? Sa relationship natin. Nakuha ninyo? Nauuna talaga dyan. Hindi yung gagawa ako para maligtas ako. Hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Yun ay para sa mga mananampalataya. Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Yung kilala, yung new na ginamit ng Panginoong Hesus, the same word din doon sa ginamit niya na kilala or new relationship. So, nung sinabi niyang, hindi ko kayo kilala, mula sa simula't simula pa, wala tayong relasyon. So, nasa gawain sila, nasa visible church sila, pero wala silang relasyon sa Panginoon. Naririnig nila ang salita ng Diyos, active sila sa church, pero wala silang relasyon sa Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Maaari sasabihin, gumagawa ng masama, mabuti naman yung kanilang ginawa, nangaral naman sila, tandaan ninyo. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 14, na anumang mga gawa natin na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So kahit ba naman namigay ka sa mga mahihirap dahil nakapasa ka sa board exam, nagpakain ka dyan sa street, pero ang tanong, yun ba ay galing sa pananampalataya? Dahil ang sabi ng Bible, anumang mga bagay na hindi galing sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang paggawa natin ng mabuti, nagfo-flow yan sa ating relationship sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi kahit anong mabuting gawa ang gagawin natin, kung hindi tayo nanampalataya kay Kristo, mali pa rin talaga ang posisyon ng puso natin dyan eh. Kasi ang naitataas dyan, hindi naman talaga si Kristo, sarili talaga natin eh. So kailangan talaga, babalik tayo sa source. Ang ating Panginoon, dapat nanampalataya tayo sa Kanya. Para sa ganon, yung paggawa natin, yung mga ginagawa natin, dahil mismo yon, dumadalo yon dahil sa ating relationship sa Kanya, at yun ang kinalulugdan ng Panginoon. So dito, sa verse 23, ipinapakita niya ang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus ay mayroong ebidensya. Ano ang ebidensya? Ang obedience sa ating Panginoon. Kaya ang passage na ito ay para sa self-examination. Kumusta ang iyong relationship? Meron ka ba talagang relasyon kay Kristo? Sa lahat ng mga naririto sa loob ng church, sa lahat ng mga nanonood, hindi ito isang pangko-condemn, kundi ito ay para sa self-examination. Kailangan maging honest tayo. Totoo ka bang nanampalataya kay Jesucristo? Ang obedience mo ba ay nagfo-flow sa relationship or sa effort ng religion? Kailangan i-check ang lahat. Panghuli, depend on Christ. Balikan natin doon sa chapter 3. Tinuturo mismo ng author na kailangan talaga ang pagsampalataya sa Diyos. Kaya nga doon sa kanyang conclusion, sa verse 19, sabi niya, hindi sila nakapasok sa kapahingahan dahil hindi sila nanampalataya sa Diyos. Tignan natin, Gawa chapter 4, verse 12.
Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. May tatlo na itinuturo diyan ang chapter 4 verse 12. First is exclusivity of Christ. Walang ibang makapagliligtas kundi si Kristo lang. Iisa lang tagapagligtas, si Jesus Christ. Hindi ang religion. Kapag meron nagsabi sa inyo na ganito, na pumasok kayo sa religion namin at maliligtas kayo, lumayo kayo. Dahil ang turo mismo ng salita ng Diyos, si Jesus lang ang makapagliligtas sa atin. Walang iba. Si Jesus lang. Kaya maliwanag sinasabi ng kanyang salita, isa lang makapagliligtas, isa lang tagapagligtas. Hindi rin ang good works natin. Hindi ang kabaitan mo. Hindi rin ang morality. Walang ibang makapagliligtas kundi sa Jesucristo lang. So, hindi lamang exclusivity of Christ, but sufficiency of Christ. Sufficiency Christ. Ang pagbabayad ng Panginoong Hesus ay hindi kulang, kompleto, binayaran niyang buo. Kaya nung sinabi niyang, it is finished, fully paid. So hindi siya hulug-hulugan, binayaran na ng Panginoong Hesus ng buo ang penalty ng kasalanan. Anong ibig sabihin ron? Wala ka nang idadagdag. Sapat ang ginawa ni Jesucristo. Pero hindi lamang sinabi roon ang sufficiency but necessity of Christ. Ano ang point roon? Ang sabi ng Bible, si Jesus lang. So walang ibang daan. Si Jesus lang. Dahil sabi ng Panginoong Jesus, I am the way. Ibig sabihin, He is the only way. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus na isa ako sa mga daan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Ibig sabihin, wala nang ibang daan. Kaya ang Acts 4:12, ipinapakita niya ang tatlo dyan. Si Kristo lang tagapagligtas. Sapat ang ginawa ni Kristo. At hindi siya isa sa daan. Siya lang ang daan papunta sa Ama. At siya lang ang makapagliligtas sa atin. Chapter 6, verse 29 ng John. Sumagot si Jesus, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. So, anong pinapagawa ng Ama? Ang manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. So maliwanag dyan that salvation is by faith, not works. Dahil ang pinapagawa lang ng Ama, sumampalataya tayo kay Jesus. At hindi lang yan, tinuro niya rin, katulad sa 4:12, that faith is directed to a person, not system. Kay Jesus lang. Katulad ng sinabi mismo sa 4:12 ng Gawa. At kay Jesus lang talaga masusumpungan ang kaligtasan. Wala nang iba. So, hindi isa sa mga option ng ating Panginoong Hesus, kundi siya ang appointed one. Ang Panginoong Hesus lang. Wala nang ibang appointed. Ang appointed one na tinutukoy diyan sa 6:29, si Jesucristo. Wala nang iba. Yung iba na magke-claim, false Christ. Kaya mga kapatid ko, sa mga hindi pa sure ang kanilang salvation, it's time na kayo ay manampalataya kay Jesucristo. Huwag niyong sayangin ang oras na ito. Ito ang araw ng pagliligtas ng Panginoon. Huwag niyong gayahin si Felix. Humingi pa siya ng isa pang pagkakataon. Next time na lang, pag meron siyang pagkakataon. Huwag natin gayahin ang ilan sa mga tumalikod sa Panginoon doon sa Hebrews chapter 3. Akala nila, yung araw ng bukas ay okay pa, pero baka huli na yon. Kaya, mahalaga na maintindihan natin ang pagtawag ng Diyos, hindi nangangailangan ng ipagpabukas, hindi pwedeng i-postpone ngayon na yon.